ka-backyard! Kumusta? Matagal tayong hindi nagkita sa ating bahay. YouTube channel natin. Ayan po. So, galing po tayo namili ng mga paninda po natin, mga katuka. Ayan, mga gamot ng ating mga panabong. Ayan mga ka-backyard, no? So mamaya mga ka-backyard, may pag-usapan tayo tungkol sa ating pagmamanok. Ayan mga ka-backyard. Okay. Yan, great morning mga kabakyard. Kumusta kayo? Sana okay lang kayo mga kabakyard, no? So ngayon mga kabakyard, siyempre magbabalik ang inyong lingkod, GG Official TV. So ganun pa man, pag-usapan na naman natin kung ano yung mga katanungan ng ating mga taga-subaybay dito sa ating channel. So by the way, iba po yung background natin ngayon. Nandito po tayo sa bahay, no? So wag muna tayong mag-background sa tindahan. So bukas, mag-open tayo kasi malayo-layo na po yung Baguio. So shoutout nga pala dyan sa mga taga Cagayan, lalo na sa aking mga pinsan dyan, sila Salazar, sila Antinora. Ayan, so shoutout po sa inyo dyan. Sana nasa mabuti po kayong kalagayan ngayon. Okay po. So tayo mag-uumpisa na mga kabakyard. At una sa lahat, shoutout muna tayo mga kabakyard kay Mark Pensienyo. Ayan, Mark Pensienyo, ayan, dalawa po yung pangalan niya dito. Saka si User Wu. Ayan, shoutout po. Ryan Tabige. Shoutout loads. Ayan, at kay Christian, kay Lynn. So mga kabakyard, medyo limit lang yung mga shoutout ko kasi hindi ko masyadong naililista yung mga nagpapa-shoutout. Next po na magpa-shoutout kayo mga kabakyard, mas maganda yung tunay yung pangalan saka slash yung address nyo para mas maganda-ganda po yung shoutout natin mga kabakyard. So, siya nga pala mga kabakyard, yung konting kinikita natin sa YT, sa YouTube ay tinutulong din natin sa ating samahang Alpaca Paro para mag-community. Bumili tayo ng mga gamit pa na mga grass cutter katulad ng mga panabas. Ayan, so saka pag minsan po nag feeding program mga kabakyard. Kaya sana yung mga sumusuporta sa atin dito sa YouTube channel natin, wag niyo pong skip yung ads para at least makaipon po tayo ng kahit kaunti lang at makagawa ulit tayo ng kawang gawa sa ating komunidad mga kabakyard, no? So ito pa mga kabakyard, sa lahat ng ating mga taga-subaybay, pagpasensyahan nyo nga pagka medyo matagal-tagal tayong hindi nakakapag-upload ng video kasi alam nyo naman mga kabakyard na busy tayo sa ating negosyo. Okay mga kabakyard, so kahit paano may mga oras pa rin tayo para pagtuunan ng pansin ng ating mga followers mga kabakyard. So shout out sa lahat ng bago at sa lahat ng luma na darating. Pwede pa kayo mag-subscribe sa aking channel, pindutin lang po yung subscribe button dito sa kamay ko at yung bell button para ma-notify ka kung may mga video na bago dito sa channel, no? So ayan, masisimulan na tayo, so wala nang patalastas ko mga kabakyard, no? So ito ang unang tanong, ano? So ito mga sinishare ko mga kabakyard is ayon lang sa experience natin at ayon na rin sa mga vet na nakakausap natin pag tayo ay bumibili ng mga gamot sa mga supplier mga kabakyard. So ganun din, kaya shout out po sa Excellence Team Excellence dyan sa Isabela, no? Boss, pwede na po bang magturok sa 5 months old? Salamat. Ayan. So, mga kabakyard, sa 5 months old, mga kabakyard is nasa stag pa lang ang ating manok dyan. So, bata-bata pa. So, ang ibibigay lang natin dyan is 0.03, no? 0.3 cc, no? Kung nagbibigay tayo ng 0.5 sa mga malalaki, sa mga stag pa lang, ayan, hanggang siguro sa 8 months sila is 0.3 lang ibigay natin. So, nandun naman po yan sa likuran ng ating bibilhin. May indication na po dyan, no? Okay, so ang kailangan talaga dyan, lagi tayong bumase sa indication pag tayo ay bumibili. 0.3 cc mga kabakyard. Okay, loads, pag nagturok ba ng Belamil, okay lang ba gamitan ng B12 at calcium sa pang daily nila? Sana mapansin. Salamat. Bagwan lang kasi. So mga kabakyard, pagka nagbigay tayo ng vitamin B complex, Belamil, is pwede rin din natin siyang bigyan ng B12. So, wag lang natin gawin sa isang oras, no? Halimbawa, nag-inject ka ngayon ng manok mo, sa ganitong oras, wag mong ibigay muna yung B12, no? So, pwede na magpalipas po kayo ng kahit mga ilang oras bago nyo ibigay. Okay? So, wag pong pagsabayin sa isang oras, no?
So, kung pwede naman na bigyan sila ng so ang ibig sabihin niya dito mga kabakyard pala ay so pag nagbigay ka na ng B-complex, Belamil, tapos ang daily niya na magiging maintenance siguro is B12 at calcium. Pwede po mga kabakyard. Pwede po siyang daily. So, bigyan nyo pa rin ng interval mga kabakyard. Mas maganda. So, mas maganda na once at every other day mga kabakyard. So, nag-iingat lang din tayo mga kabakyard. At hindi rin ako nagbibigay dito ng hindi ako sigurado. No? Kaya mas better na every other day magbigay tayo. So, lagyan natin ng interval. So, mahirap kasi pagka everyday, alam niyo po mga kabakyard, yung mga patukan na binibigay natin, halos nandun na lahat ng mga vitamins din at nutrients na kailangan nila. Mga prebiotic andun na. So, dahil sa patuka, hindi lahat 100% nakukuha nila yung vitamins kaya natatapon din o kaya lumalabas sumasama sa ipot mga kabakyard, no? So, ganun din yung vitamins na binibigay natin na sinusubo natin sa kanila. Hindi rin 100% na makukuha niya yun. Kaya maganda rin na magbigay pa rin tayo ng vitamins habang masarap na yung kanilang patuka mga kabakyard. Okay, so yun lang mga kabakyard, no? Magandang gabi sa inyong lahat. Sana nasagot ko na maayos yun yung mga katanungan mga kabakyard, no? So, i-update ko kayo bukas sa ating mga alagang sisiw. Kasi ngayon hindi ko kayo ma-update kasi medyo malakas ang ulan. Medyo hindi magandang mag-vlog kasi maingay mga kabakyard. So, medyo marami-rami rin ang ating mga sisiw ngayon. Sana mabuhay sila lahat. At yung ating mga panlaban, ating mga manok panabong ay karamihan na ibenta na natin. At may mga natitira na lamang na mga 5 months old, no? Saka may mga 3 months old tayo mga kabakyard. Okay, so ganun lang tayo mag-alaga mga kabakyard ng mga manok. Sabi ko naman sa inyo, hindi tayo full time sa bungero. Minsan, pupunta-punta rin tayo. Katulad ngayon, may piyesta. So hindi tayo nakapunta dahil nagbiyahe tayo, no? So kung hindi tayo bumiyahe mga kabakyard, malamang meron tayo doon sa sabungan at may dala tayong manok. Pero wala tayong dadalhin kasi wala na nga tayong dadalhin at nabebenta na natin mga kabakyard. So nga pala mga kabakyard, bibigyan ko kayo ng mga tips paano kumita sa pagiging backyard breeder. No? So mas maganda siguro kung talakayan natin yan bukas para at least magkaroon ulit ako ng panibagong vlog mga kabakyard. No? Ayan, so mga kabakyard, maraming salamat sa inyo, lalong-lalo na sa mga naniniwala sa atin, sa mga naniniwala sa mga advice natin dito. Maraming salamat sa inyo. Ito naman hindi 100%. Ito ay sistema lang o idea, experience lang din natin. At ganun pa man sabi ko nga sa inyo mga kabakyard, bago rin tayo nagbibigay ng mga salita, nire-research din natin yan at nakukuha rin natin yan sa mga dealer mismo ng mga supplement at vitamins na ating ibinebenta. So kailangan natin yan kasi pagka tayo ay nagbebenta, kailangan natin alamin kung ano ba yung mga ibinebenta natin, kung ano ba ang mga benepisyo na nakukuha ng sa mga alaga nila. So, ganun na lang mga kabakyard at sana safe tayo kung ano man ang natatamaan ng bagyo ngayong gabi. So, pagdarasal natin na sana lumayo na at hindi na tumama sa kalupaan ang bagyong Egay mga kabakyard. So, hanggang dito na lang at maraming salamat sa inyo. Walang hanggang pasasalamat dahil parami na kayo ng parami dito sa aking channel. So, i-share nyo na rin sa inyong mga kaibigan at alam nyo naman kung ano yung mga content natin dito sa ating channel mga kabakyard. Ayan, so yun. So matulog na tayo mga kabakyard, no? Long live mga kabakyard.